Hallelujah. And our desire tonight is to worship the Lord, is to give Him praise. Hallelujah. Let's worship the Lord.
Patuloy po tayo sa presensya ng ating Ama. Aming Diyos Ama na nasa langit, sa gabi pong ito, kami po ay nagpupuri, nagagalang Panginoon sapagkat minsan pa ay inako mo po kami muli sa lugar na ito upang ikaw po ay pasalamatan, upang ikaw po ay sambahin, upang ikaw po, Panginoon, ay kilalanin na nakahihigit sa amin. Sa gabi ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy mo po na sinasamahan, Panginoon, ng aming mga kapatid na madalas sa lugar nito. Nakikiisa po kami sa panalangin, O Diyos, na patuloy mo po, Panginoon, na dali ng mga panyapak ng aming mga kapatid na wala pa po sa lugar nito, upang muli na makasama po namin sa aming pong pagsamba. Sa gabi ito, Panginoon, taos puso po kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat tunay po na ikaw ay dakila, tunay po na ikaw ay Diyos na karapat-dapat sa aming pong pagsamba. Salamat po sa bawat araw na himala na ginagawa mo po sa aming buhay. Salamat po sa mga biyaya na lagi po namin nararanasan. Sa bawat araw, Panginoon, nakikita po namin na lagi mo po kami tinutulungan, lagi mo po kami sinasamahan, lagi mo po kami binabantayan, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maghahari, Panginoon, sa gabing ito. Tinataas po namin ang gagamitin mong lingkod na maghahayag ng iyong salita. Dalangin po, Panginoon, namin na kasihan mo po siya ng iyong Espiritu Santo, at dinadalangin po namin na lagyan mo po ng mensahe ang kanyang mga labi. Gayon din kami po ng mga makikinig. Patuloy po kaming nananalangin na buksan mo po ang aming espiritual na tenga, gayon din ang aming isipan,
na anuman ang aming pong maririnig sa gabi ito, ay gawin mo pong kalakasan ng aming pong spiritual na katawan. Maraming pong salamat. Muli po namin binabalik ang papuri, ang pagsamba at pasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Siguro mag-attendance po tayo sa ating midweek service. Kasi po ating i-evaluate sa darating ng December kung sino po ang consistent. Katulad po sa mga mains, ang consistent po sa cell group, pagdating sa December ay meron po reward ang mga kalalakihan na walang absent. At yung reward po nila ay ang tawag nito hindi naman Noche Buena, kundi Medianoche. So, hindi ko lang po sasabihin kung magkano yung reward nila, pero palagay ko masisiyahan ko yung mga kalakihan. So, kung sino yung naka-perfect ng attendance, ay may yung bubunot po, yung tatlong makabunot ay may reward. So, sino po sila magbunot din mag-attend? Siguro si Sister Celia na lang. Sister Celia na lang. Ayan. Sige po, para i-evaluate natin pagdating sa December kung sino po ang consistent. Malay natin, baka yung mga consistent, pabigyan natin ng pang medianoche. Sabihin mo siya katabi, malay mo. Okay? At ang isa kong kandidato na dyan, ito ang mga nakaupo dito. Ayan. Ayan, mga tawag dito, mag-Gabriela silang yan. Kaya ang ating pong tagapagsalita ay galing po sa probinsya. At ang kanya pong mga anak ay active na rin po sa morning prayer. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, apat pong active ng kanyang mga anak sa morning prayer. Yung isa, paminsan-minsan, ma-attend. Ang hindi po nakaka-attend yung isang lalaki ay talagang hindi po nakaka-attend. Pero yung apat na yun, ay tuloy-tuloy po sila. At mukhang yung dalawang bata na yan, mukhang paborito ni Sister Celia na tawagin mag-opening prayer. At ang tatak po nila ay pag nananalangin, alam mo na. Bakit? Tumatak po sana sa aming mga puso ang inyong mga salita. Pag si Sister Glenda ang nananalangin, alam mo na siya, kahit na hindi mo makita ang mukha niya. Glory to God, glory to Jesus. Yan, may mga tatakan sila eh. Ay, tatak niya na yan. Tatak niya pala sa uwan. Praise the Lord! Ayan, tatak niya na yan. Kasi po may mga tatak yung mga natin. Pagdating naman sa maraming pinagdadaanan, ayan, halimbawa yung ano ba yung madalas pinabanggit? Yung mga naglalamig, yung mga nanghina. Sister Celia yun. Pagdating naman sa yung noon, madalas nang mabanggit, pero nitong mga huli, hindi ko na masyadong narinig yung magkapananaw nila na tungkulin Panginoon. Mga ganun ba? Yan, Sister Nene niya. Noon, madalas marinig sa niya yung word na tungkulin, pero itong mga araw, obligasyon. Pero itong mga batang nanalangin, para bang sila ay magkakapareho ng style. Ewan ko, kayo po ba ay susulat kayo ng inyong mga prayer? Ayan, magkapareho eh.
Yung mga kapatid, parang pare-parehas. Pero maganda po kapag yung inyong sasabihin, isusulat para dire-diretso. Wala nang ay mga gano'n? Okay, so yung ating po tagapagsalita ay galing po sa lugar ng kung saan yung lugar na yun ay ni-raid ng mga sundalo, no? At pinalayas pa ng mga sundalo yung mga informal settlers at sila po ang take over. So hindi ko na po pagtatagalin ang ating tagapagsalita. At napanggit ko na noon, kung sino ang consistent sa ating pong pinag-aralan hermeneutics. At susunod noon yung homiletics. Kung sino ang consistent doon, yun ang priority na tatayo at mangangaral o share the word of God. Hindi po ba? Okay, so yun po. Tawagin po natin ang ating pagbahagi ng salita ng Diyos. Walang iba kundi si Heidi Liano Arnido Sister. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayaw po kayo pinagpala. Ang pinagbabalahagi ko po sa gabi ito ay pinamagatan ko po what is the importance of faith, hope, love. 1 Corinthians 13:7-13 in empty version po. Ano-ano nga ba kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig? Bakit sila maaari mong paghiwa-hiwalayin at bakit pag-ibig ang siyang pinaka sa lahat? Sige po, tayo may manalangin. Kami namang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, nagpapasalamat na pupuri po kami sa oras na ito na kami po ay dinako mo sa iyong bahay sa pangat upang ikaw po ay aming pasalamatan, ikaw ay aming pakulingan at maitaas sa milig na ito o Diyos. Ama, humihingi po ako ng kapatawaran sa aming mga nagawang hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, sa isip at sa salita. Pakalinisin po ninyo ang aking puso at isipan upang ang aming karapat dapat akong lumapit sa iyong harapan o Diyos. Ama, inaaniyakan ko rin po ang banal na Espiritu na siyang mamuna at magtuturo sa bawat makikinig ng iyong banal na salita at tulungan po ninyo ako na maibahagi na maayos ang iyong mga salita o Diyos dahil hindi po lingid sa inyo na ang iyong abang lingkod ay walang kaalaman at umaasa lamang po sa inyo. Salamat po Diyos, salamat sa gabi ito, sa binigay mong pribilehyo sa akin. Ito po ang aming samang-dalangin, ayon sa iyong pagawan sa pangalan ng laban ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. May tanong po ako, sino nga ba sa ating lahat dito ang nagmahal na? Ayun. Ayan. Sino-sino sa mga ba nagmahal na rito? Hindi ba masasabi lamang natin na totoo ang ating pagmamahal kapag may kalakip itong pagtitiwala at pag-asa. So again, what the importance of faith, hope, and love? Number 1 po, faith is believing that our God is powerful even if we don't see Him face to face. Ayan. Letter A po, faith is important because it can help us be still in the midst of our trials and battles in life. Ayon po sa Exodus 14:14 in IB, ayun po, basahin po natin.
Exodus 5. Ayun po sa Exodus 14:14, in every version po, the Lord will fight for you, you need only to be still. Ayun po. Ang sabi po niya, paglalaban niya tayo, ang kailangan lang po natin manatili. For example po, nung nasa hospital po kami, na yung asawa ko ay sa hindi ko nakakalam, napuputulan siya ng paa. So, siyempre po, nagpanik na. Ayun po, ang pinanghawakan ko lang verse sa panahon na yun at pinanampalatayaan, yung po Exodus 14:14 na verses po. Kasi po, subok ko na rin po yan sa maraming bagay, sa maraming pagkakataon na nangyari sa aming buhay. Sa panahon po ng pagsubok, andun po yung kailangan natin kumapit. At doon din po tayo tinuturuan ng Lord kung paano po tayo kakapit at mananampalataya sa Kanya. Sa panahon na po yun, sabi ko, Lord, anak mo ko, bakit nangyayari sa asawa ko to? Alam ko naman po na makasalanan, kasi lahat naman po tayo kami, lahat ng tao po makasalanan. Yun nga lang po, ang pagkakaiba natin mga Christian ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya po, nung nasa hospital po kami na yun, sa hindi po nakakaalam, ang pinanaligan ko nga po ng verse yan. Tapos, nagbano po kami, iba po sabi doon sa James 5:14, tawagin ang pastor o elder sa church para ipanalangin. Paano ko kung matatawag ang mga pastor at elders po na yung panahon na yun, hindi naman po sila pwede pumunta sa ospital. Kaya po, sa ganung paraan po, may morning prayer po nun, doon po, nasabi ko kay na pastor sa kapatiran ng mga elders po na ganun po yung nangyayari doon sa asawa ko. Kaya sa panahon na yun, ito lang po talaga yung pinapitan ko. Sabi nga po, dito po sa letter A ko, faith is important because it can help as be still in midst of our trials in life. But is in life. Yan po yung panahon po na yun, yan lang po yung talagang pinapitan ko. At sa pagkakataon na po na yun, sabi rin po sabi, faith is important because it produces patience. Ayon po sa James chapter 1 verse 23, NTGAP version. Paki-plus po.
dito sa James 1:2, sabi po, may retrain, count it all, joy when you fall into various trials. Yun po, ang ibig po parating sa atin ng Panginoon dyan. Kung nasa gitna po tayo ng trials, tayo po ay magalak. Dahil sinusubok niya po tayo, hindi po para malaglag tayo. Dito po, tinuturuan niya tayo na manampalataya sa Kanya. Na meron tayong Diyos na siya po sasalo sa atin kung tayo po ay babagsak na. Yun po yung, sabi nga po, sa susunod kapag may trial tayo, dapat maging masaya tayo kapag natitis ang faith natin. Nauhulog tayo upang magkaroon ng patience. Sa to po, hope in the Lord as refuge gives us great confidence. Ayun po. Sa 8 po, hope is important because it will force us to keep the moving every day, knowing that our salvation are secured. Yun nga po. Sa araw-araw po natin yung kaya po importante yung hope. Kasi po kung wala tayong pag-asa, paano po natin malalaman na yung pang-araw-araw natin na buhay ay kailangan natin ng may pag-asa tayo na secure na yung buhay natin. Dahil nga, nananampalataya tayo na mayroon tayong Diyos na siyang patuloy at patuloy na nariyan sa atin. Sabi nga po sa Hebrew 6:19 NIV, ayun po sabi po sa Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor for the soul, where insecure it enters their inner sanctuary behind the curtain. Yun po. Yun po ang sabi niya dito sa Hebrew 6:19. Kaya nga po, sa Lord, our salvation are secured. Sabi po, sa letter B po ng hope is the Lord, is important because He will renew our strength. Yun nga po, sabi niya rin po sa Isaiah 40 verse 31 NIV, ito po, sabi niya dito sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord, we will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ayan po. Yan po yung sabi niya. Kaya po, dapat tayong nasa Lord, palagi po tayo may hope. Kasi kaya nga po tayo di ba nandito? Dahil meron tayong pananampalataya, meron tayong hope, na meron tayong Lord na siyang patuloy na tutulong sa atin at kung nasa kalagitnaan na po tayo ng pagsubok. At dito po, sa number 3 po, love. Sabi niya, love is everlasting and
never ending, as God's people love endures forever. Bakit nga ba love ang greatest of all? A. Love is the greatest because God showed us through His Son, Jesus Christ, how great His love is for us. Ayon po sa 1 John 4 to 8, chapter 4, verse 8 to 10. Ayun po, whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that love, He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Yun po ang sinasabi niya. Ito po kasi ang expression ng ating Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Kasi ang love po ay pinaka-greatest sa lahat. Dahil po, kung wala po tayong love, paano na? Kagaya po ngayon, kung hindi natin mahal ang Panginoon, wala tayo ito. Kung wala po tayong pananampalataya, wala po tayo dito. Pati kung wala po tayong hope, wala din po tayo dito. Kasi, kaya, lalo-lalo na po kung wala tayong love. Kasi po, ang pagmamahal, hindi lang naman po para sa isa, para sa sarili. Na gaya po ng Panginoon, sinakripisyo niya ang buhay niya para po sa kaligtasan natin lahat. Kaya po, dapat tayo din, hindi lang po yung pagmamahal ng mga sarili, pagmamahal sa kapatiran, kung paano po tayo inahan ng ating Panginoon, kung paano po siya nag-sacrifice, siya nga po buhay niya, sinacrifice niya para sa atin. Paano po tayo na totoo naman po na mahirap magmahal, lalo na po ang tao hindi ka mahal-mahal. Pero dahil mahal po natin ang Panginoon at sumusunod tayo sa Kanya, kailangan po natin gawin yon para tayo rin po ay kaluguran ng ating Panginoon. Lalo na po tayo lahat. Aminin pa man po natin at hindi, tayo lahat ay may kanya-kanyang pag-uugali, kanya-kanyang gusto, hindi pari-pariho. Kaya po, narito tayo upang malaman po natin kung ano talaga ating Panginoon. Nang sa ganun po, ang Panginoon Diyos natin ay ating mapapurihan at maitaas sa lahat ng ginagawa natin. Yun nga po, sa naalala ko, balik na ba yun? Na pwede magkasala sa morning prayer, pero pwede magkamali, pero hindi nagkasala. Hindi ka magkakasala. Pwede ka mag-away nang hindi ka nagkakasala. Parang ano po, nag-away kayo mag-asawa. Huwag nilang paabutin na mabubukasan, sabi ng pastor, na magpatigna. Kasi gano'n nga po, dapat ang pagmamahal ay lahat po tinitignan, mapagtiis. Gaya nga po dito sa 1 Corinthians 7:13, babasahin ko lang po, nahuli ko po eh. Ito. Yung ayun po, sabi dito sa 1 Corinthians 13:7, it always protect, always trust, always hopes, always perseveres. Number 8, love never fails, but where there are promises, they will cause, they will cease. Where there are tongues, they will be still,
when there is an knowledge. It will pass away, for we know, part in we promise in part, but will complements comes, what is in fact disappear. 11. What is what was a child? I talk like a child. I talk like a child. I reason like a child. When I become a man, I put the ways of childhood behind me. 12. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part. When I shall know fully, even as I am fully known. 13. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ayun po. Ang conclusion ko po dito, dito po sa love, hindi ko pa po na ang letter B na basa. Love is the most crucial because it is focused not only oneself but on the other. It is on her. Ayun po. Conclusion na po, 1 Corinthians, ito po ang conclusion ko na 1 Corinthians, yung nga po yung binasa ko, 13:7 po, 18. Sa 7 lang po, we could not live our lives without faith or hope. Without faith, we did not know the God of love. Without hope, we would not endure in our faith until we meet Him face to face. But it is fine the importance of faith in hope. Love is even more ocean. Yan po. Sa Diyos po ang paborit na sasalanan. Pastor. Ayan, bukas na po ang ating offertory and tithes basket po. Maaari na po tayong maglagay. Sumayon po ang lahat para po ipanalangin po natin ang ating tithes and offering at itaon po natin ang ating mga kamay sa mga basket. Ama namin na sa langit, maraming salamat Ama sa lahat po ng biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat Ama dahil patuloy niyo po kami binibigyan ng blessing financially at higit po sa lahat ay kalakasan. Ama, ang mga kaloob na ito ay patuloy po namin inihahandog sa inyo na ito po ay inyong tanggapin at alam po namin Ama na ito pa po ay inyong i-bless na mas nararapat pa po at gayon din po Ama, binabanalangin po namin ang lahat po ng merong trabaho, ang lahat po ng merong negosyo na patuloy niyo po silang i-bless, patuloy niyo po silang pagkalooban ng kanilang mga ninanais po sa kanilang trabaho at negosyo. Kayo po Ama ang mag-bless sa mga kumpanya na pinagtatrabahuan nila, ang kanilang mga negosyo po ay alam namin na patuloy niyo po itong papalaguin. Gayon din po Ama, pinapanalangin po namin yung mga wala pa pong trabaho. Kayo po Ama yung magkaloob sa kanila ng mga trabaho o negosyo dahil alam niyo po kung ano po yung ninanais po ng kanilang mga puso. Na sa gayon Ama, sila din po ay kaloob at makapagbalik din po sa inyo. Gayon din po Ama, ang lahat po ng hawak ng mga kaloob na ito. Kayo po ang magbigay ng wisdom at ng knowledge na sa gayon Ama, ang lahat ng mga kaloob na ito ay magamit lamang po sa inyong iglesia, magamit lamang po sa mga gawain po na makapagbahagi po ng inyong mga salita sa
iba't ibang lugar po. Maraming salamat po, Ama. Lahat po ng papulit pa sa salamat namin ay binabalik po namin sa inyo at ang lahat po ng aming panalangin ay tinataas po namin sa bugtong niyo pong anak na si Jesus. Amen. May mga po sa duli. Okay. Kung i-apply natin yung ating pinag-aralan sa hermeneutics, ano po? Ano po yung river na dapat nating tatawirin? Culture. Ano pa? Okay, ulit. Tapos? Time. Natapos? Okay na? Okay. Kung i-apply natin dun sa text na sa Book of Corinthians, ang tanong, pagka kaya meron text na kinuha, tanungin nyo kaagad, bakit sinabi ito ng author? Lalabas ho yung sagot. Ano po? So bakit sinabi ni Pablo ito? Yung tungkol po sa love. Bakit? So kung inyo pong gagamitan ng wider context, ano po? So ang sulat ay naka-address sa mga taga-Corinto. Mga Greeks po yun. Ano po? So bakit doon naka-address yung topic about love? Kasi po ang mga taga-Corinto, ano po sila? Gifted. Gifted po sila. Magaling po sila. Magagaling sila. Ang problema lang, nag-ooperate yung gift nila out of love. Walang love. Kaya natin mo, yung sinasabi ni gano'ng mga kaganda ang iyong salita, tulad ng anghel, wala ka namang pag-ibig. Diba? Ibig sabihin, ang galing mo magsalita, pero wala ka namang love. Ano po? Pagkatapos ano pa, kahit ikaw ay ibigay mo pa ang iyong katawan para sunugin, iaalay sa mga lukha. Kung wala ka namang pag-ibig, wala kang buluhan. Kung kahit na meron kang gift of prophecy, na you understand all the mysteries without love, wala rin kwenta yun. Bakit? Bakit sinabi ni Pablo? Kasi ang mga taga-Corinto, meron silang mga kaloob. Kanya lamang po, wala silang love. Kaya ang ginagawa nila hindi counted. Hindi counted. Kasi nga, nag-operate ang gift nila na walang pag-ibig. Kaya sinabi yun ni Pablo sa mga taga-Corinto. Meron pa nga silang, may time pa nga na may nagsisimba sa nilang lasing eh. Bakit? Tingnan niyo yung sulat ni Pablo sa Corinthians 11 tungkol sa Lord's Supper. Hindi po ba? May niyo makikita? Kaya ang Corinto po ay isang Christian, pero describe po sila sa tatlong katangian. Divided, defiled, disgrace. Ganun po sila. So ang tawag po sa kanila ay carnal Christian. Pag nasabing carnal Christian, yung isang paa ay nasa dilim, yung isang paa ay nasa liwanag. So, kaya in-address ni Pablo yung topic about love dahil para ma-correct sila. Tandaan niyo mga kapatid, kapag gumamit tayo ng epistle, ano po, yung epistle, kaya sumulat yung author kasi may problema nakikita. At yung sulat niya, para lapatan po yung problema, para ayusin. Ano po. So kapag may kinuha tayo ng text, lalo na po sa epistle, yung epistle yung sulat. Sulat ni Paul, sulat ni Peter, sulat ni James. Kaya po sila sumulat kasi meron silang narinig na balitaan ng problema. Kaya po sila sumulat. Ano po. So, yun po ang ano nila. Kaya sinabi ni Paul na when I become a child, I speak like a child, I understand like a child, I talk like a child, but when I become a man, I put away childish things. Bakit sinabi yun ni Pablo? Of course, ang mga mananampalataya dapat nagmamature. At ang pag-ibig na nasa kanila, nade-develop ang pag-ibig natin sa Diyos. At yun nga po, yung motivation ng service natin kay Lord,
pag-ibig. Kaya hindi po tayo nagsasawa, hindi po tayo napapagod, kasi ang ating motivation ay love. Mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating pinaglilingkuran. Kung wala noon, kaya nga po, kung baka sa basketball, nakashoot nga pero counted. Ganon ang ating kakurig ito. Ang gagaling nila, gifted sila. Pero yung kanilang ministry kay Lord, wala, baliwala. Bakit? Kasi mga karnal sila. Sila ay mga mananampalataya na sa kabila ng kanilang being, ang isa ay nasa liwanag. So hindi po tinatanggap ng Panginoon ang paglilingkod na wala pong pag-ibig. Kaya ang sabi nga sa verse 13, now, faith, hope, love, but the greatest of this is love. Bakit? Kasi ang faith dito lang sa lupa. Ang hope dito lang sa lupa. Lilipas yan. Pero ang love hindi. Bakit? Kasi ang love, yan ang katangian ng Diyos. Kaya hindi siya lilipas. Yan sabi ni John, kung yung mapapansin, yung sulat ni John, puro love, 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 love. Ano po sa 1 John, 2 John, doon ninyo makikita yung laging love. Bakit? Kasi si John po ay doon ipinagkatiwala ni Jesus Christ si Mary kasi alam ni Jesus na si John ay mapagmahal. At kung yung mapansin siyang sumula sa John 3:16, for God so loved the world, hindi po pa. So yun po, pagdating sa love, doon kayo pupunta sa epistle ni John at makikita nyo doon yung topic about love. So, yun po. Ano man ang ating ginagawa, ang motivation, love. Kasi kung wala yun, wala rin saysay kung ano man ang ating ginagawa na walang pag-ibig. Ano po? Ano sabi ni Pablo? Parang batingaw lang ng malingaw. Kaya, ibigay mo man yung katawan, sunugin mo ito, wala rin kabuluhan. Kung wala tayong pag-ibig. Okay? So, yan po ang kahigitan ng pag-ibig. Sino sa inyo dito ang talagang nagmamahal kay Lord sa kamay? No? Yung mga bata, taas ng kamay. Yung mga nagtataas ng kamay, sila po yung mga patay na kung patay pagdating sa Panginoon. Ano po? Patay na kung patay na. Hindi yan umatras. Ayan, mga nagmamahal sa Diyos. Kaya sabi ni, sabi na, si Balagtas ba? Oo. Ang pag-ibig, pag pumasok sa pusong ninuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Di ba? Sige po, tayo pa magsita yung lahat. Aming Ama, na nasa langit, salamat po sa insight na aming narinig ngayong gabi. Tungkol po sa tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At salamat po ng Diyos na ipinakita sa amin ni Pablo, una sa lahat sa mga taga-Korinto at sa aming kapanahon ngayon, na naman po aming ginagawa o aming Diyos ay dapat po gumagawa kami, maglilingkod kami, dahil mahal po namin kayo. At sa totoo lamang, ang pag-ibig na nasa amin, hindi po galing sa amin, galing po sa inyo. At the more na nakikilala po namin kayo, the more na lumalalim ang aming po pag-ibig sa inyo. Kaya ang Diyos, aming dalangin, na bigyan niyo po kami ng puso. Yung pusong nagnanais na makilala pa kayo. Yes, Lord. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, ng pusong ang nagnanais na mahalin pa po kayo ng higit pa, o aming Diyos. At bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na sumusunod sa inyong mga salita. Sapagkat ang katunayan na mahal namin kayo ay amin pong sinusunod ang inyong mga salita. Ito po ang inyong sinasabi sa aklat ni John na if you love me, obey my commandments. Yes, Lord.
Dalayan po namin naman ang bawat isang narito ngayon, ang iglesyang ito, ay isang iglesia na sumusunod sa inyo, mga salita. Gaano man ito kahirap, sapagkat ang pagsunod namin sa inyo, ito po yung expression ng mahal po namin kayo. Kaya mabigyan niyo po kami ng pusong nagmamahal at pusong masunurin sa inyong mga salita. Sapagkat kung mamahalin namin kayo, ito ay sa ikabubuti. Kung susundin po namin ang inyong mga salita, kami po ipagpapalain po ninyo. Bakit marami pong mga mananapat na hindi pinagpapala? Kasi po hindi po sila sumusunod sa inyong mga salita, aming Diyos. Ama, marami na po kami mga salitang narinig. Pero, ang tanong, ilan doon sa aming narinig ang aming sinunod na? Kaya Diyos, dalangin po namin. Nabigyan niyo po kami ng Spirit of Wisdom. Na naman po ang marinig po namin, matutunan po namin ang Diyos ay amin po ang isagawa sapagkat ito po ay nakakabuti sa amin at ang pagbigay ng kalulatian sa inyong pangalan. At Diyos, ang kami nabubuhay sa mundong ito, O Panginoon, nanampalataya kami na naman po ang aming pinagkakatiwala sa inyo ay inyong tatapusin at lulusin hanggang sa katapusan po ng Diyos. Aming Ama, umaasa po kami, nabubuhay po kami sa pag-aasa na balang araw po aming Diyos, makasama po namin kayo sa buhay na walang kamatayan. At doon aming mararanasan ang buhay na walang hanggang kaligayahan, ang buhay ng Panginoon. Hallelujah. Na walang hanggang buhay, walang hanggang pagsamba. Dito sa lupa, ang pagsamba po namin ay limitado at sa inyong piling, Panginoon. Wala na po itong limitasyon sapagkat hindi na po kami bawal ng time. Aming Ama, salamat po sa aming tagapagsalita ngayon. Magdalangin ko po, aming Diyos, na patuloy sa bigyan ng Spirit of Wisdom, knowledge and understanding. Puso po, Panginoon, na handang matuto, handang makilala po kayo, at handang maglingkod sa inyo, aming Diyos. Pagpalain niya po siya, at dalangin ko po, i-bless rin po ang ating buong pamilya. At Ama, ang bawang isang narito ngayon, dalangin po namin, O Panginoon, na kaming lahat ay maging consistent po sa pagdalo sa mga pagtitipon. Sapagkat kung alam namin na sinabi na inyong salita na huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, subalit kung ito ay aming kinakaligtaan, sinusuway po namin ang inyong mga salita. At ito'y kasalanan po namin sapagkat amin pong alam ang mga salitang ito. So kapag hindi po namin sinunod, ito po yung aming sinuway intentionally, Lord Diyos. Kaya aming Ama, ang dalangin ng iglesyang ito ay ma-revive na makita namin aming Ama na kung gaano kadami kami kapag Sunday, yun ginawa ang dami kapag midweek service. Nawa ang Diyos na sa langit, hindi po namin ipagpalit ang mga fellowship sapagkat sa fellowship, Panginoon, kasama po namin kayo. Sa fellowship po, Panginoon, napapalakas po kami. At hindi kami tumadalo, Panginoon, para i-bless lang kami, kundi tumadalo po kami to bless you. Sapagkat sa tuwing kami present, Panginoon, alam po namin na ikaw ang kasama po namin, o aming Diyos, sa mga pagtitipon. Kaya o aming Ama, huwag daw namin ipagpalit ang mga pagtitipon, Panginoon, na katulad nito, sa anumang bagay, O aming Diyos. Dalangin po namin na kami maging faithful, O aming Diyos, sapagkat kayo ay faithful po sa amin. Hallelujah. Dalangin po namin na kami po ay maging consistent, Panginoon, sapagkat kailanman hindi po kayo nagpapapaya sa amin. Dalangin po namin na kami po, O aming Diyos, ay masumpungan po ninyo, hallelujah, na active sa inyo pong gawain habang hinihintay po namin ang inyong pagbabalik. Nakatulad po sa inyong talinghaga, Panginoon, sa 10 virgins na naiwan po ang 5 at nakasama ang 5.
sapagkat itong 5 ay hindi nakahanda. Subalit yung 5 na virgins ay nakahanda. Kaya padalangin po namin na kami nawa, pagdating ng panahon, ay makasama po ng aming bridegroom, makasama po ng Panginoon Kristo. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ama, ang lahat ng mga narito ngayon na nakikisa sa gawain ito, ipagkaloob niyo po sila, pagkalooban niyo po sila ng pagpapala, hindi nila sukat akalain. Lord, bless them exceedingly and abundantly above all they think or imagine. Hallelujah. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang iglesia ito, and Father God, in the name of your beloved Son, Christ Jesus our Lord, I declare good health, I declare prosperity, I declare, hallelujah, hallelujah, victory upon victory in the name of Jesus Christ. And Lord God, hallelujah, aking pong pinubuksan ang lahat ng mga alulod, dalunin ng mga pagpapala. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa lahat ng bagay at gawin niyo po kami pagpapala para sa marami. Salamat po aming Diyos at sa gabi ito, nabalik namin sa inyo ang anumang papuri, ang mga pasasalamat, ang karangalan at kalawalatian. Ito po, aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In Christ's name, ang lahat ay magsabi, Amen.